Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Oy, si Senator Lito Lapid nagbigay na ng reaction. Panoorin natin. Bullshit. At least, di ba? Nagkaroon siya ng reaction. Anyway, moving on, May nag-forward sa akin ito. Ito corruption na naman. Sawang-sawa na ako sa corruption. Pero ito, interesting ito eh. Ito, di ba si Terry Ridon. Si Terry Ridon, yung representative na naglilid dyan sa investigation. So, ito, play natin to, Ito magsasalita ay si Secretary Tio Laurel. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. All right. But very clear, no? Okay. Tameme siya no? Tameme. Ba't takot na takot silang i-mention yung Zaldico na yon? Kahit nung time na binabanatan ni Magalong or may actually ang sinasabi ni Magalong may mga congressman, galit na galit din sila kay Magalong. 'Di ba? Hindi naman to political, no? Nagtatanong lang ako, ano bang meron diyan sa Zaldico na yun? Bakit protektahan sila ng protektahan? Ilang beses nang nami-mention ng name niyan eh. 'Di ba? Ilang beses na nababanggit yung Zaldico na yun. Bakit ano bang problema? Bakit ayaw nilang, hindi naman sa ayaw, no? Pero bakit parang tila bawal siyang i-mention? Tapos pag nami-mention, natatameme. Di ba ako Bicol si Zaldico? Ito rin si Terry Ridon, Bicol din siya pero hindi siya, ibang party list. No? Bicol, tingnan nga natin, malabo dito eh. Party list Terry Ridon, tingnan nga natin. Party list Terry Ridon. Terry Ridon. Bicol Saro. 'Di ba? Tapos si Zaldico naman, ako Bicol. Pareho silang Bicolano. Based in Bicol region. Si Zaldico naman, ito, ako Bicol. Represent Bicol regions and Bicolano people. Same sila ni na Bicolano. Ewan ko, ano ba meron doon? Nahihiwagaan ako. At parang nung in-expose si Zaldico, parang natameme siya. Hindi po kasi ako maalam sa politics eh. 'Di ba? Paki-enlighten nga. Baka mamaya magsalita ako dito na hindi ko alam. Pinasa lang kasi sa akin tong video. Kaya pinlay ko. Pero halatang halata siyang na-choke eh. Nung na-mention yung name ni Zaldico, tinan nyo. Ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. All right. But very clear, no? Okay. Ang rami kong tinanggal na Ang kulit ng reaction kasi, na halata mo parang, na siya, parang, surprise, motherfucker. Di ba? Kayo nang bahala magpaliwanag sa comment section. Natatawa lang kasi ako doon sa reaction ni Sir Terry Ridon. Di ba? So, ito yung main na pag-uusapan natin eh. Naririnig ko ito, yung
viral trip ng ng SK sa Thailand. SK Thailand, no. Meron na akong nakikitang na nakakasulasok, parang nakakabwisit, men. Parang anong kinalaman ng SK sa Thailand? Tingnan nyo dito, oh. Ito yung video, eh. Na lang po kayo kung anong pumapilian nyo kung anong item. Ako na isama, solo mo. So, pili lang po kayo kung anong trip nyo. Mamilek? Ano mo, Venus? How much? Wet. Wet na talaga. Ito po pala si Commissioner Maki. Yan. Just. Anong solo mo, pre? Mga crocodile training, Ha? Samsung lang yan. Ano po nga dito? Huwag na kayo makulit. Huwag na kayo makulit. Upal. Konsi, may makulit dito, Konsi, oh. Live selling. So, meron po kami dito tubig, binibenta. Di ba? Parang ano ba ginagawa nila sa Thailand? Ano ba yung purpose? Ito, SK Manila nag-Thailand para mag-floating restaurant. Ayaw nyo na sa floating country? 34 million ang gastos. Grabe! May floating restaurant sa Thailand pero hindi ba't floating din naman ang Maynila kapag bumabaha? Sarap, oh. Diyos ko. Councilor yan Ibay. Today is day 2 in Bangkok and sobrang sarap ng vibe. Delicious Thai lunch. Tapos pumunta tayo sa Changpuak Camp sa Damnion sa Duak. Isang kakaibang adventure spot malapit lang sa iconic floating market. Dito nag-elephant rides at nag-feeding tayo. Anong kinalaman niya sa SK? Pero hindi lang basta banding to, may deep convo din. Mga SK leaders, sabay bawi na ganun no? SK leaders namin nag-exchange ng ideas tungkol sa kanilang barangay issues at kung paano nila nagagamit ang pag-aaral na ito para palakasin ang sexual and reproductive health programs back home. Grabe ganito ginagawa ng tunay na youth leadership. Sarap magsaya, maraming matututunan at higit sa lahat may pinanghahawakan na purpose. Anong purpose? Bakit sa Thailand? Kagaguhan ito. Ba't kailangan sa Thailand pa kayo? Day 2, Batch 1, Bangkok, Thailand. Ano ba? Nakaporma sila, oh. Kulay pa buhok, nakakabwisit, oh. Anong kinalaman yan sa problema sa barangay nyo? Ginagago nyo naman kami. Kahit ba naman na taga Valenzuela ako, syempre, nakakagigil yung ganito. Ba nangyayari sa Pilipinas? ₱7 million pesos pupunta 27. sa Thailand, mag-aaral ng HIV tsaka tourism. I am sure there are more substantial priorities than going there. Pumunta na lang kayo sa inyong mga barangay. Tsaka yung Grabe. lagi mong sinasabi, Dina, dapat may sense of stewardship kayo. May sense of stewardship tayo sa pera ng bayan. Hindi po Training ng no? Training ng mga buhaya. So, tingnan natin yung yung main balita, no? Sangguniang Kabataan Federation of Manila has defended its capacity building and benchmark activity in Bangkok, Thailand, saying the program was part of leadership training mandated by law. Gago! Marami namang ibig mo sabihin, bakit yung kung mandated ng ng Thailand yan, bakit yung mga SK dito sa Valenzuela hindi pumunta diyan? SK ng Mindoro sa Sablayan, ba't di pumunta diyan?
Mga ginagago, no? Bata-bata pa, mga ano na, mga buhaya na. Panoorin nga natin to. Ano ba itong katarantaduhan na to? ABS-CBN to, medyo gaganyanin natin. Po ng Batikos Online ang mga post sa social media ng ilang leader ng Sangguniang Kabataan ng Maynila dahil sa mga litrato ng kanilang leisure activities habang dumadalo ng training sa Thailand. Giit ng isang eksperto, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ng bayan ang tamang asal at imahe sa publiko. Nagpapatrol, Easy D. Inulan ng Batikos sa social media ang post ng Manila SK Federation President at Councilor Juliana Ibay tungkol sa Thailand trip ng kanilang SK leaders. Ayon kay Ibay, ang biyahe ay bahagi ng capacity development training at international benchmarking program sa Bangkok. Pero marami ang hindi natuwa sa mga larawan ng mga SK leaders na nasa bangka habang nasa floating market, habang ang iba ay nakasakay sa elepante. Kanila, aksaya ito sa pondo ng taong bayan. Nilinaw ni Ibay na nagkaroon ng seminar tungkol sa HIV awareness para ibahagi ng Thailand ang mga hakbang sa matagumpay. Alam mo, mas tipid kung yung taga-Thailand ang pinapunta mo dito sa Pilipinas. Kung hindi talaga may iwasan na, alam mo, kailangan Thailand talaga, ilan ba yung magsiseminar na galing sa Thailand? Instead na yung mga taga Manila. Dami nyo, pamasahe pa lang yan. Yari na yan eh. Diyos ko. Nitong pagpapababa ng HIV cases habang patuloy namang tumataas sa Pilipinas. O, tingnan nyo yung result niya na. Tingnan nyo yung result ng ginawa nila kung magre-reflect sa data. The board of SK Federation decided nga na I think naka-align siya ba sa Manila, and given nga po na ang daming depressed areas dito sa Manila, so we wanted to tackle HIV awareness kasi it is a silent pandemic. Ayon kay Ibay, 3 araw ang training program pero hinati sa 9 na batch. 667 mula 896 SK leaders ang sumali sa trip. Dami. Nasa 33,900 pesos mula sa SK funds ang ginastos bawat participant para sa seminar, airfare, pagkain at accommodation. May 6,000 pesos daily subsistence allowance din. Wow, Aprobado sarap. umano ng City Government of Manila at Department of Interior and Local Government. Bukod sa seminar, parte rin umano ng trip ang cultural immersion. Basically, it's hitting two birds with one stone na meron tayong matututunan with regards to HIV, and we also have something that shows yung tourism po ng Thailand. I understand naman po na we have an ongoing issue right now with the flood control, pero hindi naman po ghost project yung ginawa namin. Oo nga naman. Kasi kitang-kita namin eh. We have multiple things set up na after the seminar para po ma-implement namin ng maayos yung HIV awareness dito sa Manila and kung paano natin i-combat yung HIV. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, wala pa siyang natatanggap na full report tungkol sa biyahe. Actually, hindi ko alam kung saan galing ang pondo, hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanila. Siyempre, City of Manila, pero kailangan ko ng full investigation kung saan ang galing ang pera. Actually, isa na namang carelessness yan eh, yung nahirap sa social media na nangiinggit ka eh. Ayon naman kay UP Political Science Professor Dr. Ella Atienza, normal na dumalo sa mga leadership trainings ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang SK, para mahubog ang kanilang kaalaman at kasanayan. Talagang dapat may mga leadership trainings, minsan ay talagang sa abroad, lalong-lalo na benchmarking kung ang expertise ay mapoprovide ng ibang mga agencies. At Wait. Okay, let's say kailangan 'yon ano. Sige, 'di ba? Kailangan nyo, let's say ganun na. Pero yung SK ba, ano ba ang nakukontribute talaga niyan? Actually, sa totoo lang, sa nakikita ko, tatakbo ang bayan kahit walang SK eh. Kasi more on ang ginagawa lang ng mga yan, lalo na doon sa lugar namin dati, hindi naman ganun kaseryoso yung mga ano doon eh. Yung mga tao doon eh, yung mga binotong SK. Di ba? Yung siguro, kung halimbawa mayor yan, ano, mayor yan pwede. Pero SK?
Anong impluensya magagawa? Puro mga pakul nga yung picture nila doon. Hindi naman tungkol talaga sa ano. Or let's say, halimbawa kung SK, pwede bang ganito ang mangyari? Halimbawa ganito, no? Yung mga ano na lang ang pumunta doon, katulad ni ate, siya lang mag-isa, tao siya yung magkakanda. Kung ano natutunan niya doon, yun ang ipapasa niya dito sa mga nandito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi kahit na anong gawin mo, kabulshitan ito eh. I'm so sorry, Dr. Ella Atienza, no? Yung may leadership trainings, anong ili-leadership niyang mga yan? Ba't yung konsehal kasama pa? Bullshit. Baka nga mamaya tanungin ko ano yung benchmarking, hindi paliwanag nung ibang kasama dyan eh. 'Di ba? Matututo sila sa ibang bansa, sa practices. Feeling ko applicable yan sa mga mayor siguro. Mayor or governor, mga level ng ganun. Pero yung ganyan, na ano, hindi, wait lang ha. I-defend nyo nga sa akin, ano ba itutulong ng SK? Maliban sa liga ng basketball. Pati sa pagpapagawa ng mga, yung mga signage na project by ganito, SK chairman. Kasi ang alam ko laging ginagawa ng mga yan, basketball court sa kalye, di ba? Ano pa bang ginagawa ng mga yan? Hindi ko naiintindihan din. Yung mga ano nga, yung mga kagawad nga sa barangay nga, minsan hindi mo na maasahan, yan pang mga SK na yan. Alam mo ba, ito ha, sa lugar nila 88, naghanap ako ng ano doon, ng pwede kong kausapin. Ang nakausap ko doon, SK chairman mismo sa lugar ni 88. Sabi kong ganon, pwede mo ba ako matulungan since kabataan kayo dyan? Sabi kong ganon. At nasa inyo yung mahilig kayo sa technology. Pwede nyo ba ako matulungan na anuhin yung mga fake news na kumakalat sa inyo, yung sinisira yung lugar nyo? Alam mo ang ano sabi sa akin? Ay, hindi po namin sakop yan eh. Pasensya na po. Hindi, sabi ko gano'n, wala ka bang magagawa bilang isa ka sa dyan, isa ka sa mga kawani ng pamahalaan dyan na mabigyan ako ng tulong ng authority na galing sa inyo? As in, wala talagang kwenta. Ewan ko sa Manila, no, kung ba't sila nagganyan. Pero kung sinasabi nila na na mandated ng batas yan na ganyan, di sana lahat ng SK pinadala dyan. Hindi lang sila. Anong special sa kanila? Sila lang ba ang Pilipinas? Malinaw naman na hindi naman ang pinaka-exciting part sa mga yan yung matututunan nila eh. Tingnan mo nga yung post nung isa. Yung post na itong isa mas inuna niyang sabihin na yung kanilang, mas una nilang sabihin yung today is day 2. Sobrang sarap ng vibes, delicious Thai lunch. 'Di ba? Pumunta tayo sa ganito. Sabay secondary na lang yung yung hindi basta banding ito, may deep convo din ng mga SK leaders namin nag-exchange ideas. Lul. Bullshit. Ay, Diyos ko. Dapat nga buwagin na yan. Kung ako lang masusunod eh. Pero dapat sumunod sa mga guidelines ng government. Ang tanong, paano nakalusot yan? Sino kaya ang niyan? Dagdag ni Atienza, bagaman mga bata, ang mga SK leaders ay sakop ng Code of Conduct ng mga public officials. Subject din sila dun sa mga expectations na dapat hindi masyadong nagdi-display ng masyadong mga mararangyang mga bagay o kaya may mga activities na parang ginagamit nila yung time na dapat official duty sila. Tumanggi ng magsalita tungkol sa issue ang tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno. Plano naman ng SK Federation ng Maynila na magpatupad ng community-based HIV programs kasunod ng training. Leche! Bakit tameme si Yorme dyan? Easily, ABS-CBN News. Bakit tahimik si Yorme dyan?
Nakaka-disappoint naman si Yorme. Ko, nagpapalaki tayo ng buhaya. Ano yung sabi sa comments? You know, whatever your reason, still money comes from the people na halos katakot-takot na pagtitipid sa buhay. Totoo, di ba? Yan na yung buwis na sinisingil sa amin. Wow, sarap ng buhay. Ito, sabi ni isa, pwede naman online seminar yan. True, di ba? Oo, sa technology natin, pwede na yan eh. Yung culture bullshit na yon, padala kayo ng video. Mag-YouTube ka nga lang, matututunan mo na ang culture sa Thailand eh. Sabi gano'n dito, di ba dapat DOH ang may main responsibility sa HIV awareness? Then i-disseminate ang information pababa sa barangays SK through PHO, MHO, RHU, while tourism ay DOT to provincial municipal, di ba? Ito yung sinabi ko kanina, hindi ba mas practical na inimbita na lang nila yung mga facilitator sa Pilipinas para mas makamura kaysa dalhin sila doon ni Isko ang mga SK ng Maynila? Baka ito na yung treat ni Isko sa mga SK. Bakit tahimik si Isko dyan? Tingnan natin yung ibang balita, no? Isko. Iimbestigahan daw ng Department of Interior and Local Government ang trip to Thailand ng sangguniang kabataan ng Maynila. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kailangang malaman kung may ginamit na pondo ng pamahalaan sa 3-day trip sa Thailand. Sa tingin mo yung 27 million manggagaling sa mga SK yun? Hindi, pwede siguro, sponsored, may nag-sponsor. Pero hindi sinabi yun nung hindi sinabi nung chairman nila eh. Yung ginastos po doon, yun ay sponsored ng ganitong ng ganitong NGO, di ba? Hindi eh. Ano ba naman to si Sir? No-brainer na yun. Pamahalaan sa 3-day trip sa Thailand ng Manila SK. Dagdag pa ng kalihim, parang niyabang pa raw sa social media ang biyahe nila pa Bangkok. Sa ilang larawan na ibinahagi ni Councilor Yanyan Ibay, makikita ang ilang SK leader na nakasakay pa sa elepante. Nandoon daw ang SK leaders para dumalo sa seminar tungkol sa HIV awareness. Binura na ni Ibay ang naturang post. Guilty. Sko. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Paki-comment nga sa baba kung ano yung masasabi nyo tungkol dito. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.